Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon, anak ng Ama.
Pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni na Apostol San Simon at Judas Tadeo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong pinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo. Bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y tinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakipag-isa, kayo'y may kasama rin nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang maalagad at pumili siya ng 12 sa kanila. Na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pangalang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome,
Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan. Si Judas na anak ni Santiago. At si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang malagad at napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Umaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw nito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni na Judas Tadeos at San Simon. Pareho po silang mga apostoles ni Jesus. Sa 12 apostoles, mas kilala po natin, mas sikat itong unang apat na tinawag ng Diyos. Sina Pedro, Andres, Juan, at Santiago. At sumunod doon, sina Mateo, sina Philip, at Judas Iscariote. Sa 12 alagad na apostoles na pinili ng Diyos, hindi gaano kilala natin sina San Simon at Saint Jude. Kakaunti lamang ang ating mababasa tungkol sa kanilang buhay. Si San Judas Tadeus po, siya po yung naging patron ng impossible causes. Patron po siya ng mga desperado o desperada sa buhay. Yung mga desperado na sa love life, pwede po tayo dumulog, magdasal kay San Judas Tadeus. Sa mga pangangailangan natin, na imposible na pwede po tayo lumapit sa Kanya. Siya po yung pinakabunso sa magkakapatid. Kaya po, ang tawag sa Kanya ay Mama's Boy. Sabalit dalisay ang Kanyang kalooban. May dalisay sang puso na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung pausapan naman natin si San Simon, kakaunti lamang po ang ating mababasa tungkol sa kanya. Kakaunti lamang po ang nakasulat tungkol sa kanyang buhay. Pero sigurado po tayo, siya'y tinawag ng Diyos at masigasig sa pagpalaganap sa lahat ng turo at gawa ni Jesus after the Pentecost. Kaya po, itong 12 apostoles ng Diyos, iba-iba po yung kanilang pinanggalingan.
Iba-iba po yung kanilang idealism sa buhay. Iba-iba po yung kanilang interest sa buhay. Kahit po yung kanilang attitude. Magkaiba po itong dalawa. But they are bound for the common desire, and that is to follow Jesus. Kaya sabi ko po, sa pagkakaiba, nagkakaisa. Dahil kay Jesus. Tinawag po sila ng Diyos. Kaya lahat ng apostoles na tinawag ng Diyos are deeply connected with Jesus. Are deeply grounded sa ating Panginoon. Lahat po sila nakaugat sa Diyos. At dahil lahat nakaugat sa Diyos, sila'y nagkaroon ng malalim na ugnayan sa ating Panginoon. Kaya po kitang-kita natin yung trabaho ng mga apostoles ni Jesus. Galing sa simpleng pamumuhay. Ang kagandahan lamang, bukas ang kanilang kalooban sa plano ng Diyos. Iniwan ang pamilya, iniwan po ang hanap buhay, iniwan lahat-lahat para kay Jesus. Kangahangang gawain ng isang tao. Napakasimpleng tao. Itong mga apostoles ng Diyos. At hindi lamang po sila tinawag ng Diyos. Sila po ay pinadala sa isang misyon. Parte po ng buhay ng mga apostoles ang misyon para sa Diyos. Kaya, sa pagmimisyon ay hindi po madali. Napakahirap sumunod kay Kristo. Alam niyo yung kanilang hawak-hawak, yung kanilang koneksyon sa Diyos. Yung kanilang sandata ay yung kanilang malalim na ugnayan sa Diyos. Ang kanilang bala ay walang iba kundi yung sila'y nakaugnay, nakadikit sa Diyos. Sapat na para sa mga apostoles. Kaya po itong dalawa ay pinadala at nagkita doon sa kanilang misyon. Magkasama po ang dalawa. Maraming pagsubok. Ang daming mga challenges sa buhay. Ang dami nilang kaaway, naging kaaway. Basta si Kristo po ang pag-usapan, natin sigurado po, maraming ayaw sa atin. Sa gitna po ng mga pagsubok sa buhay, alam niyo po, naging matatag itong dalawa dahil hawak nila si Jesus. Dahil may ugnayan sila sa Diyos. Dahil sila'y konektado sa Diyos. Sila po ang buhay na saksi sa lahat ng gawain at misyon ng ating Diyos. Sila po ay mayroong first-hand experience sa ating Panginoon. Dahil kasama nila araw-araw ang Diyos. Naging matagumpay ang misyon dahil lahat ng misyon ay para sa Diyos, hindi sa sarili lamang. Kapag tayo konektado sa Diyos, lahat ng ginagawa natin ay beautiful, salvific, at mayroon pong order sa buhay. Kapag tayo konektado sa Diyos, lahat ng gawain natin ay marangal. Kapag tayo konektado sa Diyos, ang laman ng ating puso, ng ating isipan, ay walang iba kundi ang Diyos lamang at wala nang iba. Ito po ang pinaghahawakan ng dalawa ni San Simon at ni San Judas Tadeus sa kanilang buhay. Hawak-hawak nila ang Diyos. Laman ng kalooban at isip ay Diyos.
dahil sila ay naging buhay na saksi. Buhay na saksi sa ating Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Diyos na maging kanyang alagad. At hindi lamang po tinawag, kundi sinugo din tayo para sa ating misyon. Hindi na po kailangan pumunta sa ibang lugar, sa ibang bayan, para gawin natin yung misyon na binigay ng Diyos. Sa karaniwang bagay, sa simpleng bagay, ay pwede po tayo maging misyonero ng Diyos. Sa pagsisikap na baguhin natin yung ating buhay, i-develop po natin itong ating intimate relationship with the Lord. Deeply grounded sa Kanya. At kapag tayo konektado sa Diyos, sabi ko nga, ay mas madali ang maging mabuti. Mas madali ang magpatawad. Mas madali ang magmahal. Dahil ang nananahan sa atin ay ang buhay na Diyos. Ito po ang hamon sa bawat isa. Alam niyo po, maroon lamang tayo ng malalim na ugnayan sa Diyos kapag tayo konektado lagi sa Diyos. Ipagdasal po natin ang bawat isa. Bilang mga bahagi ng isang gusali at pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta. Ilapit natin ang ating kahilingan sa Ama ng habag. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyang lakas ang mga nawawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal na nilang pinananabikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mawain sa aming panalangin para sa iba. Nawa ay makabahagi kami sa apostolikong paglilingkod ng mga tinawag at pinili. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Malayang kapatid, upang paghahay natin kadugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, kaming nagpaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay. Akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat na sa paghahaing ito. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo't kapiling, nung lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan na mahal na berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sambi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu ngayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagyo pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyo inabot sa kanya maalagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ganyan din naman, nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling ang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, "Tagapin lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago tulag hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaaray namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pinapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus, tapayin natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinili namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga niyan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pagkikinabang, pinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalakang galang na pagpapakasakit ng mga apostol Simon at Judas. Kami naway panalatihin ng aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.
Salamat sa Diyos.